Sa wakas guys, naayos ko na yung aking maleta. Okay na. Ito konti lang yung sobra niya, 7.46. May adjustment naman yan sila doon sa kiluhan. So baka 6 kilos lang yan doon. Tapos ito naman, nasa 20 kilos, 0.26. So sobra siya ng 0.26. Okay na yan pagdating doon. Kasi feeling ko may adjustment, hindi kasali yung itong maleta sa timbang. So baka mabawasan pa yung mga 1 kilo. So, sakto na to. And then, yung ating biscuit, yung pinakita ko sa inyo dati, i-hand carry ko na lang to guys. Ayan. So, 2 days na lang, ginagawa ko tong vlog. 2 days before ang flight ko guys. So, na-ready na natin yung lahat. And, iniwan ko yung mga pang-summer ko na damit dito. Ang liit lang, no? Konti lang kasi damit ko, hindi ako nagbibili. Tsaka dyan sa paper bag. Yan lang yung summer clothes ko dito sa Hong Kong. Tapos yung mga pang winter ko nandito naman. 'Di ba ang kalat ng kwarto, Diyos ko. Hindi ko na maintindihan. So ayan yung ating mga damit-damit diyan, bali 5 box. Maliit lang naman 'yan. 5 box. Nandiyan yung mga pang winter natin. And yeah, ito mga itatapon, hindi inalis ko na sa maleta. Itatapon ko na siya. Hindi ko na lang dadalhin. Maganda sana yung isa dun guys na ano. O iwanan sa ano na lang. Sa sunod na lang na uwi ko, dadalhin ko pala. Hindi ko pala itatapon. Tabi ko muna dito sa bahay. And ito yung ating personal things. Ayan, dadalhin ko yung itim na bag. Yung power bank natin. Tapos everything okay na. So, ready na tayo for flight. Ito sana yung dadalhin ko guys na personal things. Kaso ang bigat niya tsaka ang laki. Mabigat siyang, malaki siyang tingnan. Iuwi ko na lang din to sa susunod na uwi ko. Dadaling ko siya. Kasi ngayon hindi na siya kasya dito sa bag. So, masikip na. And yeah, yun na. Tayo ay ready to go na. Ito yung timbangan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng timbangan na to. Hiniram ko lang sa amo ko. So, ayun. Magluluto muna ako ng lunch namin. At padating na yung alaga ko. 2 days to go. Tapos na tayo ng ating maleta. Nilabas ko muna yung mga gamit kasi lilinisin ko tong kwarto bago ako mag-flight sa susunod na araw. Webes na bukas, so Biyernes ng aking flight. Ayan, maglinis lang tayo. /kwarto /tambakan nga pala ito. So, yung aking mga damit, hindi ko alam kung i-stay ko dyan o ilagay ko sa plastic para hindi maalikabukan habang wala ako, guys. So, yung ibang jacket ko nga, inalis ko na. Lalagay ko na lang sa plastic kasi pagdating ko sigurado, puro alikabok, kailangan kong labhan. So, ayan, ito may takip naman to, kaya okay na to. Yung ibang damit nandito. Tapos, yun, yung paper bag, meron din ako dyan damit. Tapos, ito na lang yung problema ko, yung mga nasa cabinet. Sigurado, ang dumi-dumi pagbalik ko. So, siguro, lagyan ko ng plastic na cover. Wala naman kasi ditong plastic. Wala naman na ibang maleta kasi. Gawa nang dadaling ko 2 maleta. Yun lang yung maleta ko dito. Ay, naku, maglinis muna tayo. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagtrabaho ako dito sa Hong Kong. Madami nga nagtatanong kung yearly ba daw nakaka-uwi. Yan po ay posible. Posibleng yearly ka makauwi kung papayagan ka ni amo dahil meron po tayong annual leave 7 days. Meron nga akong kilala halos sa isang taon 3 beses umuwi sa Pilipinas, lalo na kapag gala ang mga amo lagi nagtatravel, pinapauwi din si kunyang. Tapos isa pa sa nagustuhan ko dito, ang flight ko ay 12, tapos darating ako sa Pilipinas 2:00 na madaling araw. O diba, 2 oras lang yung biyahe. Pagpapas ko sa Pilipinas. Yay! Don't forget to follow and share. Nagmamadali tayo ngayon. Nagatid ako ng alaga ko. And nakita niyo yung chat dyan ni ma'am. Diyos ko. Nawala yung excitement kong umuwi. Papagurin muna ako. Oh my God. Pagbalik mo, Chinese New Year, linis na naman. General cleaning ka na naman.
Normal ba na talagang hindi maalala daw yung birthday ng kunyang dito sa Hong Kong? Naku sis, sila nga mismo yung birthday nila, hindi nila yan maalala. Tanungin ko nga yung lola ko eh. Kung ilang taon na, hindi niya alam. Nagbilang pa siya, tinignan niya pa yung record niya yata sa cellphone niya. Hindi sila pala celebrate ng mga ganyan. Alam niyo naman, hindi sila Christian or hindi katulad sa atin sa Pilipinas na halos lahat fiesta. Tapos yung kung ano-ano mga celebration, alam natin yung mga birthday, hindi yan masyadong mahalaga sa kanila. Kaya wag na lang tayo masyadong mag-expect about sa mga ganyan na pa-birthday or babatiin tayo na special day, isi-celebrate, ganyan. So maswerte lang yung iba kasi ganun yung mga amo. 5 days na lang, handang-handa na ako. Handang-handa na akong umuwi at ubusin ang inipo ng 2 taon. We would like to welcome you on board Oriental Pearl. Please be reminded, smoking, outside food and drinks are prohibited on this cruise. From YouTube to Facebook, here we are! Daiwen Vlog, Joanna Pot Vlogs. Libreng SIM na by weekly chance kapag manalo ng phone. Kaya arat na dito sa Chatter Road at mag-e-top up na kayo. At kailangan po may text ng smartphone ang i-top up nyo and scan para manalo ng smartphone. 13 winners ng smartphone guys. Meron silang Samsung, Honor phone, Vivo phone, Samsung. Wow! Gusto ko tong Samsung na to. O diba baka isa ka na sa manalo. Kaya tara na dito sa Chatter Road at mag-scan na kayo para may chance na manalo. Whole day ito ngayon guys. Nandito po ako ngayon kaya kita-kits. Mga previous din silang pinamimigay katulad ng mga kutsara, tinidor with chopsticks and may chance kapag manalo ng smartphone kapag nag-i-top up ka. Hindi pa kayo naka-smartphone at gusto nyo maglipat ng smartphone, save number, pwede po. Magpapa-assist lang kayo sa mga staff na nandito. So, ano pang inaantay nyo? Tara na dito at mag-join din kayo sa papaskong handog ng OWA sa mga OFW dito sa Hong Kong. Tara! Huwag ka na kayang umuwi at baka hindi mo na kami balikan. Kung natatakot tayo na baka i-terminate tayo kapag nasa Pilipinas na tayo, hindi tayo makabalik dito, ay sila din po natatakot na baka hindi na tayo bumalik. Abay, ready na to. Kaso sobra ng 1 kilo pa. Bonggang offer sa Kapaskuhan ng Noah's Ark Hong Kong. Para mas masaya ang gala ng linggo, punta na sa Noah's Ark. Meron itong nature garden, tapos yung Mawan Beach, at mag-picture-picture sa kanilang treasure house. At madami pang iba na mai-enjoy nyo ng barkada mo. Paano nga ba pumunta dito at magkano ang entrance? So, dito tayo sa Tsuen Wan West Station, MTR. And then, hanapin nyo yung exit E2. At syempre, sundan lang natin ang arrow para hindi tayo mawala. Kung magkano naman ang entrance doon, ay napakamura lang. Ay panoorin yung mabuti kung paano nyo makiklaim ang murang entrance fee. So, dito na nga tayo. Paglabas ng exit E2, ay pupunta kayo sa right side. Nasa labas na kayo ay hahanapin nyo yung Nina Mall dahil nasa tapat lang po nun ng bus station na sasakyan natin. Papunta ng Noah's Ark. $14 lang yung pamasahe at doon na mismo kayo ibababa sa Noah's Ark. Lalakad lang kayo ng mga 6 minutes papunta sa pinaka-entrance ng Noah's Ark. Parang paulit-ulit na ako sa Noah's Ark. So, tatawid tayo dito guys and dyan sa kabila na yan, ayan yung Nina Mall. So, sa tapat naman yan, makikita natin yung bus station. Hindi po kayo papasok dun ha. Dito lang yan sa may labas. Sa may highway lang po. Ayan. Makikita nyo tong cover na to. Meron silang bubong. And dyan kayo pipila dahil nandyan po yung bus na sasakyan natin. NR331S to Mawan or Noah's Ark. Mabilis lang yung biyahe. Nasa 5 station lang po and nandun na tayo. Makikita nyo naman dito sa bus na papunta siya ng Noah's Ark. Tapos sa taas kayo umupo para kita nyo yung view. O, diba? Mas maganda. Pag kayo ay pauwi naman ay ito rin yung sasakyan nyo. 331 din po. At dito rin yung baba natin. So pag-usapan na natin kung paano nga ba makiklaim ang murang entrance fee sa Noah's Ark. Kailangan nga po kayo ay naka-smartphone dahil doon po kung kayo ay may S-points, yun po yung gagamitin natin para maka-discount sa entrance nila. Mababa nga pala tayo dito sa may side na to. Makikita natin nakalagay ay Noah's Ark. May nakalagay naman po dito sa gilid. Tapos, turn right lang kayo guys. Lalakarin nyo yan doon hanggang doon sa may dulo. Makikita nyo naman yung Noah's Ark agad. Pwede nyo rin pong i-google map dahil ganun yung ginawa namin sa paghahanap nito. 6 minutes po yung lakad simula pagbaba nyo doon sa bus station. At ito na nga po kung paano makukuha yung
discounted na ticket papunta ng Noah's Ark, Hong Kong. Exclusive offer nga ito ng SmarTone. So, 200 S point plus $68, makakapasok ka na sa Noah's Ark. I-open nyo nga lang ang inyong MySim account at pindutin yung S point. Itong SmarTone point at makikita nyo na dyan kung qualified kayo or kumpleto yung inyong S point. Tapos, redeem ng regalo. Pagpasok mo naman dito, makikita mo dyan agad yung Noah's Ark Hong Kong 1-day ticket. $68 nga yung ilo-load mo sa iyong S-Point wallet at mamaya tuturuan ko kayo kung paano loadan yung S-Point wallet. Ang entrance talaga dito ay 198 Hong Kong dollar o diba discounted na kayo? Ganito po yung paglo-load ha. Pipindutin nyo lang yung tao na icon, lalagay nyo dito yung voucher na load sa mismong S-Point wallet po, hindi po sa SIM card ha. Yun po. Tapos i-proceed nyo lang na ganyan at magkakaroon na kayo ng load dito sa inyong S-Point wallet. At ang magagastos nga lang natin ay 68 Hong Kong dollar, makakapasok na tayo dito sa Noah's Ark Hong Kong. Masarap nga mag-picnic dito dahil tabi ng dagat, kaya huwag kalimutan magdala ng pagkain. Kung kayo nga isang pamilya, kung dito kayo nakatira sa Hong Kong at may mga anak kayo, dalhin nyo dito dahil marami pong activity sa loob ng mismong Ark. At ito nga pala yung Mawan Bridge na sinasabi ko sa inyo. Ang ganda mag-picture taking dyan guys. O, kitang-kita, bongga, sobrang ganda. Kaya ano pang inaantay mo, i-check mo na ang iyong MySim account. Baka $200 na yung S-Point mo. Mag-load ka lang ng 68, may 1-day ticket ka na dito sa Noah's Ark Hong Kong. Hurry up and don't be late. Layain na ang mga barkada nyo. Don't forget to like, follow, and share. Bye!